Hello mga kaparagoy! Para sa mga medyo limited yung budget dyan, may good news ako sa inyo. Dahil ngayong January 8, i-release na ang Poco M8 series. Tara, pag-usapan natin. So, pasensya na nga pala sa setup natin ngayon. Hindi siya kagaya ng usual. Nandito pa kasi ako sa Taiwan, nagbabakasyon pa rin, pero gusto ko yung bigyan ng update about sa mga kinakailangan yung asahan or tandaan about sa paparating na Poco M8 series. By the way, na-review ko rin yung Poco M8 Pro at nagawa ko na siya ng full review at nagawa ko na rin siya ng extreme gaming test. Bale, yung isa sa pinakauna nyo aasahan sa phone na to or yung pinaka-upgrade niya is yung kanyang 6,500 mAh battery capacity with 100 watts fast charging support. Oo, hindi na to surprising para sa mga China rooms na na-review natin or sa iba pang mga phones na na-review natin na nasa flagship mid-range level segment ganyan. Hindi na yun bago. Pero para sa isang budget phone, goods na upgrade or specification to. And actually, based sa ginawa kong endurance test and also extreme gaming test, okay yung naging capability ng battery niya. Masasabi kong makunat, pero syempre, nakadepende pa rin sa using habit. So, more on that, dun sa ating full review and also extreme gaming test. Kaya, abang-abang kayo dun sa January 8. In terms naman sa performance, hindi din siya papatalo dahil meron itong bagong Snapdragon 7S Gen 4. Actually, isa tong mid-range level chip na masasabi nating goods na rin yung capability in terms of performance pagdating sa day-to-day usage and also gaming capability. Oo, hindi siya sobrang lakas kagaya ng 7 Gen 4, but para sa isang budget level phone, definitely napaka-okay na specs to, lalo na para sa kanyang presyo. By the way, speaking of price, hindi ko pa confirm ngayon yung pinaka-presyo niya, pero kung titingnan natin or magbabacktrack tayo sa Poco M7 series, makikita natin na dapat nasa under 13,000 pesos to. And para sa specification na makukuha natin dito, definitely sa tingin ko, nandyan or malapit dyan yung presyo. And knowing Poco, lagi naman sila may promo sale price, kaya for sure, mas bababa pa yun. Isa po sa pinagmamalaki nila ay meron ditong solid AMOLED screen display na for sure magugustuhan nyo rin. And knowing Poco, wala naman silang ginawang phone, mapa-budget, mid-range or flagship phone man, na merong pangit na display. Kaya pagdating dito, good siya in overall. So, yun lang muna sa ngayon dahil yan yung mga confirm na pinost nila sa page nila na alam kong pwede kong i-share sa inyo currently. Kaya abang-abang tayo sa full review. It was extreme gaming test. If interesado kayo dito sa Poco M8 series. Presyo na lang talaga yung kulang para malaman natin kung sulit or hindi to. Kaya kung interesado kayo dyan, sama-sama natin pag-usapan sa full review. Yun lang guys. Peace!